From the start hanggang ngayon, bobo pa rin. Proud bobo here. Every time I post a picture of her, talaga ang daming engagement, as in talagang libo-libo. Natutuwa sila and... Ito, tanong lang naman to para hindi tayo matukang. Ano yung pinapaalala? Totoo ba na ang nililigawan ni Daniel Padilla ay isang rich girl kuya na taga Batangas? Tumingin ka rito. Tumingin ka. Tinitigan mo. Tinitigan mo. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamalay. Ito si Ate Morena. At ito naman po si Papa O at si Odi Piñas. At ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Oy, naku, napanood niyo na ba yung ano? Yung How to Make Millions Before Grandma Dies. Ay, grabe na. Yeah! Diba? Nakakaloka. Diyos ko, ako nga. Diyos ko. Nakakaiyak. Pagkatapos mo mapanood yan, isang time movie po ito na kailangan talaga tutukan mo yung subtitles. Ang ganda ng mga linyahan nila. Totoo. Alam mo, isang napakasimpleng pelikula, 2 hours and 7 minutes yata, walang inip. Oo, grabe. Ang dami mong lessons na matututunan. It's a family-oriented movie. Pero, nakakaloka yung, dramahan. Diyos ko, pati yung mga, oh my God, mga ganyan. Napalad nyo na. Comment below kung hindi kayo umiyak. O kung umiyak kayo, comment din kayo dyan. Nakakaiyak naman talaga. Yes. Nakakaloka. Brena, panoorin mo. Ang maganda dyan, Nay, di ba? Bumabalik na talaga yung mga tao sa sinihan. Pag gusto nila, ipapanoorin nila. Oo nga. Katulad nito, yung Inside Out. Oo. First day, 88 million. Ay, grabe, no? Samantalang itong How to Make Millions Before Grandma Dies, 64 million in 2 weeks. Oo. Kasi naman, Nay, limited. Talaga, limited, exclusive lang sa SM. Kaya laging puno. Oo, nakakaloka. Panoorin nyo yun. Yes. Please, highly recommended ko yun. Di ba? Pag hindi nyo nagustuhan, sampalin nyo si Loy. Ay, ako. Pwede ba si Brenna na lang? Siya pa hindi nakapanood din. Si Brenna na lang. Ay, naku, hanggang sa tumalsik. Ang kabili. Ay, naku, ewan. Pero kuya, teka muna, may chika ako sa inyo. What? Oo, kuya. Ikaw, Brenna, may chika ka sa amin? Oo, kuya. Naku na, yung huling nagchika yan. Oo. Natukas tayo eh. Hindi, kuya. Ito, tanong lang naman to para hindi tayo matukang. Gaga ka. Ingatan mo yung tanong mo. Ingatan mo yung tanong mo. Ano yan? Kuya, how true na itong young actor na gwapo, may nililigawan daw. Ay, may nililigawan? Teka mo, nililigawan? Bakit normal lang naman yun na ang isang young actor na nililigaw, lalo na wala naman siyang girlfriend. Tsaka sino yun? Sino nga yan? Hindi, kuya, mamaya na yan. Magbalita muna tayo. Kita mo? Binitin ka, Nay. Kita mo to? Anong kulay? Blue. Gusto mo maging red? Gusto mo? Sige nga. Tumingin ka rito. Tumingin ka. Tinitigan mo. Tinitigan mo. Ay, nako. Mamaya ikwento mo yan, ha? Okay, so ito na nga, Loy. Nakausap naman natin si Herlin Budol. Di ba? Hanggang ngayon, showing pa rin yung fruitcake. Nandun siya sa fruitcake, umattend siya ng premiere night sa Trinoma. Na-corner namin. Alam mo, ilang beses natin nababalita rito si Herlin. Kadalasan, negative pa yung mga balita tungkol sa kanya eh. Tapos, tayo nakikisaw-saw. Okay, kayo happy? Lagi yung sinasabi nakikisaw-saw kami. Pero alam mo na, ang kaigihan dito, ang maganda rito kay
Herlin, hindi siya nagagalit. Magiliw pang bumabati. Sabi niya, Tito Ogie, oo, basta po ako po ay laging mataas ang respeto ko sa inyo, ganyan-ganyan. Hindi ko tuloy alam kung ano ba to. Sarcastic ba to si Herlin? Pero laging ganun siya, hindi ba? Ito yung makikita natin. Oo, parang walang masamang tinapay din sa kanya. Pero syempre, nakausap natin si Herlin. Kung yun tinutukoy mo, nanlilikaw, ito naman si Herlin, walang nanliligaw sa kanya. Di tinanong natin yan Tinanong natin yan kung may nanliligaw sa kanya. Ano pang tinanong natin? Kung sasali siya sa pageant pa rin, di ba? Eto ang sagot niya. Ano raw sikreto? Bakit maganda si Herlin? Pahinga lang po, tsaka ano lang po ako, bahay, trabaho, pahinga, pamilya, kain ng masustansya, exercise, ligo. Ba't hindi namin narinig yung love life, ganyan? Wala po ngayon pahinga, wala po ngayong love life. Wala na po muna, ayoko na. Na-traumatize ba si Herlin sa nakaraan? Wala naman po nakaraan. Doon lang yung sa ex ko, good naman kami nung pagkakahiwalay po namin, nung first boyfriend ko po. Kaya wala naman pong mabigat na pinagdaanan nung nakaraan. Kumusta si Herlin at si Rob Gomez ngayon? Magkaibigan pa kayo? Magkaibigan pa rin po. Nagkakasama pa rin po kami sa mga ibang shows. Nagkikita pa rin po kami casual. At hindi po binibig din lahat ng mga naging issue. Di ba? Nasali ba si Herlin sa pageant ulit? Abangan po natin yan. Pero as of now po, magpo-focus po muna akong mas patalinuhin palalo ang sarili, mas mag-focus para po wala pong iniisip na ibang mga problema. Dapat kapag sumali ka kasi dito, talagang buong puso po tsaka dedikasyon mo, talagang bibigay mo ng buong buo. So bakit papatalino? Bakit naging bobo ba noon si Herlin or naging slow? Hindi po, bobo po. From the start hanggang ngayon, bobo pa rin. Proud bobo here. Hindi kasi para sa akin, Mama Ogie, ang pagiging bobo, yung pagiging willing mong matuto halos araw-araw. At marami pa po akong hindi alam pagdating sa pageantry. At nagpo-focus po muna ako sa pag-acting ko, kagaya po ng Black Rider at sa mga susunod pa pong mga projects. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin pagdating sa pageantry at saka sa pagdating sa pag-acting po. Thank you so much po. Ayan. Nakakaloka talaga si Herlin. Talagang diba? Nag-iisa ka. Herlin. At gumanda siya. Grabe. Ang fresh niya. niya. Tsaka nawala yung pagka-jolog siya ng bagya, no? Finesse. Binirasyon, Mama. Gaga! Finesse! Binirasyon. Finesse. Oo nga, binirasyon. Tawang-tawa. Sige nga, kuya, hindi ko nasabihin. Masisyak pa naman sila kung sino itong wawong aktor. Ay, binabantaan ka na yun. Hindi mo sasabihin kung sino nililigawan niya. For now, kuya. Wow! For now ka na! Wala namang for now-an. Kwento mo yan mamaya. Kasi naman, Diyos ko, for now, si Aiko Melendez, na isang konsehal sa District 5 ng Quezon City, napakasipag, no? Bakit, kuya, meron bang tamad dyan? Meron. Hindi, napakasipag na konsehala. At the same time, syempre, napakahusay na actress. Ito nga, kasi yung kanyang anak. Yung kanyang anak na si Martina. Minsan nang na-viral ang litratong apakaganda. Yes. At maraming nagkukursunada sa kanyang kunin siya bilang talent. Wow. Gusto siyang i-handle. Wow. Kaya tinanong ko si Aiko, ano ang masasabi mo, Aiko, na marami ang gusto, ang interesadong gawing talent ang anak mo? At ano bang plano talaga ni Martina? Mag-aartista ba talaga siya? Ayun nga, nakakatuwa kasi nag-viral yung picture ng aking unika iha, aking bunsong anak si Martina.
Actually, napansin ko nga every time I post a picture of her, talaga ang daming engagement, as in talagang libo-libo. Natutuwa sila and they're really convincing me to convince Martina na pasukin din ng mundo ng showbiz. Alam naman natin na kakatapos lang niya ng junior high school and then incoming college siya ngayon. So sa Poveda kasi bawal ang pag-artista, kaya talagang limited ang posting niya nung time na yon. So ngayon na graduate na siya, kino-convince nga parang mas gusto namin or mas gusto niya yung mundo ng modeling, mga endorsements muna. Pero pagbaba ko ng Manila, pag-uusapan namin kasi nga may meeting kami dyan kay Mother Oji in front of Martina para alamin namin talaga kung ano yung gusto niya na mangyari. Actually, ang dami nga nagte-text sa akin, also kay Mother Oji din nagko-convince nga na kung pwede pag-artistahin, ang dami mga gusto mag-manage, so na-overwhelm kami. Pero syempre at the end of the day, it's not my decision, it's a decision of Martina kasi syempre she's of age. In a couple of actually, in one month's time, mag-18 na siya. So, she's of age. She can decide for her own. Pero ako naman, lagi naman nakasuporta kung anong gusto ng anak ko. Actually, ang pangarap ng bata is maging lawyer talaga. That's why ang course niya na kukunin for college is something to do with pre-law. Kasi yun ang dream na talaga maging lawyer. So, like I've said nga, kung ano naman ang gugustuhin ni Martina, lagi lang naman ako nakasuporta. And ayoko, hindi ko naman naging ugali. Even sa kuya niya kay Andy, napilitan. That's why nga there was a time, if you can still remember, na parang reluctant actor si Andy because pumasok siya una tapos naghinto. So ngayon now na nag-decide siya na gusto niya talagang pasukin ng showbiz, andyan lang ako para support. So same goes with Martina. Ayun. Diba? Yan ang tinatawag ni Miss Aiko na mini-me. Diba? Talagang kawangis ni Miss Aiko ng kabataan niya. So sa ngayon ay si Mimi or si Martina ay sa akin niyo po kukontakin. Yan. For now, parang mga commercials, ayan. Open kami dyan. Oo, yan ha. At syempre pa, tinanong na rin natin si Aiko. Ano pa? Kasi nandun siya sa Pamilya Sagrado. Oo. Na June 17. It's a Monday today. Yes. At ngayon sa showing, 8:45 p.m. Saan? Sa Kapamilya. Wow. Ayan. Ang tinatanong ng marami, paano napaghati ni Aiko Melendez ang kanyang katawan? Kuya? Marinanggal siya? Gaga? Alam mo, aabutin kita. Hindi, di ba? Paano kasi nahati yung katawan? Paano nahati? Ayun nga, paano niya inahati yung kanyang katawan, yung kanyang panahon bilang public servant. At the same time, nagtatrabaho din siya bilang actress. Sinagutin niya yan. Eto. I always believe in time management. Kapag gusto mo talaga isang bagay, gagawan mo ng paraan yan. Lalo na kung talagang yung isang bagay na yan ay talagang galing sa puso mo. Ang public service talaga is really my priority now. But since nabigyan ako ng pagkakataon ng Dreamscape na mabigyan ngayon ng isang napakaganda at napakalaking show na ang title ay Pamilya Sagrado, excited talaga ako. Kaya talagang inayos namin ng aking manager, si Mother Oji, yung scheduling at yung trafficking, kung paano ko maitatawid ang aking schedule sa Quezon City and of course, ang aking schedule here in Baguio. Like now, I'm here in Baguio. 2 days ago, nasa Manila lang ako, pabalik-balik. So, pinagsasabay naman. And happy set kami lagi dito sa Pamilya Sagrado kasi mostly mga artista dito are magkakaibigan. Like si Papa P, si Mylene, si Kyle, si Gray, si Tito Pip, si Osang, si Kuya John. Halos lahat kami magkakaibigan talaga So, wala talaga kami yung animosity dahil lahat kami dito ay pag-uusapan namin ng mga bagay-bagay. Yun naman pala. At saka nagpaalam siya sa kanyang mga constituents na siya yung magtatrabaho din, kailangan, kasi kailangan din niyang kumita ng sarili niyang pera. Alam mo na si Aiko, hindi naman yan corrupt. Hindi naman niya yung tipong nangungupit. Lahat ng kanyang pondo talaga namang nakalaan para sa District 5 ng Quezon City. Diyos ko, araw-araw na may mga nakapila for guarantee letter dun sa kanyang opisina. Lahat yun natutugunan ng kanyang opisina, no? Maging hindi niya ka-distrito, sa kanya pumupunta. Talaga?
Ganyan kasi pag nakonsihal yan si Aiko. Mabuhay ka, Miss Aiko. Diyos ko, oo. Sana naman, hindi ka naman magkasakit, Aiko, no? Oo. Oo, napakasipag mo. Para kang si Sol Aragones. Ha? Oo, sa probinsya ng Laguna. Oo. Napakasipag din yan. Wow. Kaya nga nangunguna sa survey yan bilang governor. Wow! Oo, dahil napakasipag. Wow! Wala nang posisyon yan. Ikot pa rin ang ikot at tulong pa rin ang tulong. Oo, kaya, mabuhay ka, Diyos ko, Miss Sol. kaya nangunguna sa survey Oo di ba? Kaya naman itong Kasuso Foundation, pupunta ng Laguna. Talaga? Para sa mga, alam mo na, seminar, mammogram. Wow! Na syempre, katuwang dyan si Sol Aragones. Wow! Yay! Ay, speaking of Kasuso na, ginanap natin yung ating quarterly na Christmas party. Yes! Yes! Imagine yung quarterly Christmas party ng Kasuso Warriors. Yes! Syempre, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung foundation na nagtataguyod sa mga breast cancer patients. Yes. Para sa chemo nila, para sa mga iniinda nila, para sa mga weekly check-up nila. Ayan po. At yan po ay nakatalaga doon sa East Avenue Medical Center. Yes. Ako po ay 2007 pa naririyan. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin tayo na nagbibigay ng kasiyahan para sa mga pasyente. True. At ito na nga, no, since quarterly, sinabi mo, Loy, no? Kaya ginaganap namin yan, March, June, September, December. Ayan, kaya nung June 9, nandyan po kami. Yes. At 300 patients ang pinaligaya ng ating mga bisitang celebrities at mga sponsors natin, ano? Siyempre, nandyan sina Dingdong Abansado at Jessa Saragosa. Yes. Iba yung pakiramdam nila na sila yung nakatulong, nakapagbigay aliw sa ating mga cancer warriors, no? Andyan din si Myros Apasible, kumanta rin siya dyan. Andyan din ang Yes My Love. Ito yung boy group ng Cornerstone. Wow! Ayan, talaga man tuwan-tuwa yung mga bata, tuwan-tuwa yung mga pasyente. Andyan din syempre pa ang G22. Yes! Yung girl group naman ng Cornerstone, di ba? At syempre, yung kasama naman sa fruitcake na ating kaibigan, pangalawang beses na yan. Na nagpunta sa Kasuso, si Enchong D. Wow! Na talaga naman ang kanyang abs ay pinakita pa niya. Pinakita ang kanyang fruitcake? Diyos ko. Bilang regalo niya dun sa isang nanggigigil sa kanya. Ayan. Di ba? Nakakaloka ang abs ni Enchong. Yes. Walang kataba-taba. Di ba? Siyempre, hindi naman magiging posible lahat kundi dahil sa ating mga sponsors. Katulad ng ni Ma'am Wilbert Tolentino. True! Lahat ng 300 na pasyente, binigyan niyan tag-1,000. Yes! Imagine mo, 300,000 yun. Nakakaloka, hindi ba? Siyempre, katuwang ni Ma'am Wilbert sa pagbibigay saya at aliw kahit wala siya doon, ay ang ahon mahirap. Yung kanyang foundation din. Siyempre, nandyan din si Miss Rose Legaspi. Yes! Hello, Miss Rose! Yes! Ng North Asia Central Manpower Incorporated. Dahil nagbigay siya ng 75 pieces ng appliances. Pinaraffle. Plus, meron pa. Ano pa? 50,000. Wow! Nandyan din na nagbigay si Rene at Abby Turingan ng mga pasta. Si Joven Pasqua ay nagbigay rin ng pasta. Si Joel and Anna Fernando ng Versal Hotel ay 8,000. Wow! At 300 pieces ng ensaymada. Yeah! Si Tito Ronald at Tita Fe Brusola, kasama ang kanilang anak na si Ron, ay nagbigay din ng 150,000. Wow! Kaya naman, bukod sa paraffle, nag-uwi ng tigwa 1,500 pesos ang lahat ng pasyente. Yay! Andyan din at nagbigay ng food para sa ating mga guests, ang Mr. Fryman na si Hector Sanga, di ba? Si Cheng Perez ng Christian and Charles Barrientos ng INSPI Philippines ng 300 bags. Yun. Grabe. Handbag, ang ganda.
300 bags, kaya naman nag-uwi ng tagi-isang bag lahat ng mga pasyente. Yes. Yung INSPI Philippines naman, Loy, yun yung mga shirt na puro inspirational ang nakalagay. Oo. Si Attorney Reggie Tongol at si Angelo Dominguez ng NV Skin Beauty and Wellness Center ay nagbigay rin naman ng 20. Yes! 20 na pinarapol nilang cellphone. Yes! Nakakaloka, hindi ba? Kaya maraming salamat. Hindi na nahalo. Correct. Hayaan nyo. Dahil 4 na beses natin sineselebrate ang Pasko ng mga Kasuso Warriors. Bakit 4, kuya? Wala kang pakialam. Hindi, kaya natin ginagawa 4 kasi diba, every quarter nagkakaroon tayo ng Christmas party. Kasi kung December lang yan, diba, baka naman hindi na tayo kompleto. Hindi na tayo kompleto. Kaya gusto natin lagi silang malakas para lagi silang looking forward sa ating mga quarterly Christmas party. Yes. Kaya naman sa September, ayan, pinaghahandaan natin. At yung December, naku, magre-request tayo kay Mayor Joy Belmonte na maggamit naman ang Amoranto Statue. Yes. Para magkasya lahat yung 700. Yes, 700 ng pasyente, nakakaloka, hindi ba? Ayan sila, nakakatuwa. Siyempre, maraming salamat kay Maita Martinez, kay Loy Villarama, kay Jex Chinel, kay Cesar Helia, Ernie Lim, at yung sound system natin, si James. Thank you, panata na ni James. Na lagi siya nandyan para sa ating mga Kasuso Warriors. Ayan, maraming salamat sa walang humpay yung pag-suporta, pagkapanuyod sa Kasuso Foundation. And with that, mga kaibigan... Wait, ako na, kuya, meron pa ako. Ayaw niyo na ba? Ay, oo nga. Ayan naman. Gusto na kalimutan ka. Si Morena, okay, so sino yung gwapong yung actor na may nililigawan na ngayon? And so what kung may nililigawan kung single naman siya? Hindi, kuya. Nagtatanong lang naman ako. Na ano? Gaano katotoo, kuya? Oh. Na may bagong nililigawan daw itong si Daniel Padilla. Tinatanong mo yan, ha? Nagtatanong lang ako, kuya. Hindi mo yan kino-confirm. Hindi, tanong lang ito. Mahirap na matukaw. Tanong lang. Tanong lang. O, anong detalye mo dyan? Ayun nga, kuya. Tanong lang naman ito. Totoo ba na ang nililigawan ni Daniel Padilla ay isang rich girl, kuya, na taga Batangas? Hindi ako makakasagot yan. Dapat si Daniel yan. Batangas? Di ba dun sa Batangas yung J Castle na? Yun nga. Dun nga sa Batangas ang J Castle. Sa Tanawan. Yung chika naman ni Morena, tatanong na rin natin dito. Bakit deserve naman na ni DJ? Single naman na siya. Ano naman tayo? At sino naman tayo para kumontra? Yes. Diba? Kahit hindi pa yan taga Batangas, basta ngayon ay single na siya, capable ng manligaw, hindi pa? Happy for him. Oo, alam ka namang pasadlak ka sa lugmok, sa lungkot, hindi pa? Deserve naman din ni DJ yun. And even Catherine Bernardo, deserve niyang lumigaya. Pareho sila ni DJ. Sana nga lang mag-end up sila as still friends para hindi masayang naman yung kanilang happy memories. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood siya, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat namin chika, comment na po below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinig niya kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts sa Instagram at saka po sa Facebook. At syempre, nais natin magpasalamat sa NV Skin Beauty and Wellness Center para po sa aming skin, face, and body care. Yes. Diba? Oo. At syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. At ang Ideal Vision. Yes, Morena. Yes, hello mga ka-update. Pag-follow naman po ng aking FB page. At Morena po, M-R-E-N-A, Ideal Vision. Yes. Ayan, at syempre pa ang aking panayam naman kay Elijah Canlas. That time ba, napagkamalang ka? Ako ngayon naman yata, Mama Od. Sabi ko, I guess that people believe na You're gay. I'm gay or I'm from the community.
hindi nagagawa ng ganung klaseng pelikula ba si Elijah? Right now, I don't see it happening. Oj. Minsan sabihin, okay ka ba? Sabihin ko, okay ako. Pero alam ko rin minsan na hindi ako okay, lalo na pag mag-isa na lang ako. So, kumusta ang mental health ni Elijah? I was regularly seeing a psychiatrist. The way that he passed away, it's hard not to blame ourselves. And ako, tinatanggap ko na may kasalanan talaga ako. I thought it was getting better. I mean, I'm not defending myself na, no? Like, wala na akong rason eh. Kasi pagsisisi na lang yung meron ako. Sakit at kalungkutan na lang yung meron ako. Baka ayaw naman kasi ni JM na sinisisi mo yung sarili mo o sinisisi nyo yung... Pero paano kami hindi magiging malungkot? Ano eh? Ganun siya nawala eh. I never wanted this. I wanted to grow old with him. Napakahusay na aktor. Oo, lahat na lang ng characters, alam na alam niya. Grabe. Ito dapat ang iniidolo ng mga kabataan pagdating sa pag-arte. Oo. Sabi ko nga sa kanya, siya ay para siyang batang veterano. Di ba, no? Ang galing-galing niya sa Batang Quiapo. Ang galing, no? Nakakagigil. Correct. Alam mo na, no? Baka one of these days, makasama natin sa isang project si Elijah Canlas. Wow! Yes. Sama ba kami dyan, Nay? Ako lang. Ako lang. Tapos sa usapan. Ikaw lang naman pala eh. And with that, mga... At syempre, yung panayam na yan ay sa OGDS Inspires na sa I1PFC na rin po. Yes! At syempre pa maraming salamat sa Nail Cocktails, sa Headway Vera Salon, at syempre pa maraming salamat sa Coco Pandan, ang napakasarap na bigas. Yes! Amoy pandan, lasang pandana. May XTN/mutya sa ilalim ng sako. Yan po yung original. Oo, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Noji Diaz, ang laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimutan, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo hinihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Yes. Hindi na nagnanak-nak si Brenna, Nay. Kasi may sugat siya. Yun ang nagnanak-nak.